Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronel Sano at shoutout kay Ashralp Alimoda. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sabay sigaw, takot na takot si Xiao kaya napapikit siya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang napagtanto na may mali, hindi siya natamba na parang baliw gaya ng inaakala niya, sa halip, nanatili siyang nakatayo sa pwesto. Hindi niya maiwasang buksan ang kanyang mga mata, at saka tumingin kay Ivory, puno ng kalituhan. Ngumiti na naman ng mapait si Ivory, napaka-inosente nitong babaeng si Xiao Tao na hindi kayang masaktan ng mga tao. Sa nakaraan, maaaring hindi lubos na maunawaan ni Ivory kung bakit nagkaroon ng espesyal na pagmamahal si Han Sanchen sa babaeng ito, sa madaling salita, baka naisip ni Su Yingxia na dahil sa palakol ni Pango. Ngunit ngayon, nagsimulang maunawaan ni Ivory kung saan nagmula ang damdamin ni Han Sanchen, pagkatapos nitong maikling panahon ng pakikisama. Kahit si Ivory mismo ay naramdaman na kung siya ay Han Sanchen, ituturing din niya ang Xiao Tao bilang, inaalagaan siya tulad ng kanyang sariling kapatid. Nakakaawa talaga ang babaeng ito. Inosente at cute, kasing dalisay ng isang piraso ng jade. I'll take you to find your brother Sanchen, hindi napigilan ni Ivory na mapangiti ng mahina. Han Sanchen sa ibaba ay ngumiti din ng walang magawa sa mga oras na ito. Kung bumitaw ka, hinahanap mo si Kuya Sanchen. Hindi nag-react si Xiao Tao. Oo, Xiao Tao, nagpatuloy si Ivory, paalalahanan kita, kung hinahanap mo ang iyong kapatid na si Sanchen, maaari mo bang ibaba ang iyong ulo at tingnan, kung sakali, siya ay nasa ilalim mo. How could Kuya Sanchen under me? Nasa tunnel na ako ngayon, sabi ni Xiao Tao habang masunuring nakatingin sa baba. Pagkatapos, Xiao Tao ay ganap na natigilan. Hanggal, matagal na siyang hindi nagkamalay, at ang kanyang magagandang mata ay kasing lapad ng mga kampanang tanso. Kuya San, 3,000. Ikaw, bakit ka nandito? Han Sanchen gave a wry smile. Originally, I really shouldn't be here, but you jumped down, can I not catch you? Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Xiao Tao. Bagaman inosente si Xiao Tao, hindi ito nangangahulugan na siya ay isang tanga, ito ay dahil lamang sa hindi niya masyadong naranasan. Matapos maranasan ang pagkabigla na maaaring patay na si Ivory, bigla din niyang naranasan ang pangangailangan ng matinding lakas ng loob para tumalon sa mundong ito, nakakakilabot at puro katatakutan sa loob. Kalaunan, nakita niyang muli sina Ivory at Han Sanchen, at lahat ng uri ng pagkabigla ay tumama sa kanya kahit na siya ay ganap na hindi handa. Kaya naman halatang bigla siyang hindi makalingon. Gayunpaman, ngayong pinag-isipan niya itong mabuti at naalala ang dalawang sinag ng liwanag na nakita niya nang tumalon siya, lubos niyang naunawaan, ngayon lang ba ang dalawang sinag ng liwanag na iyan Kuya Sanchen at Ate Ivory? Ngumiti si Ivory at Han Sanchen at tumango. Biglang napangiti si Xiao Tao at biglang natauhan, no wonder ayos lang si Ate Ivory, bumalik na pala si Kuya Sanchen. Kamangha-mangha, muling tumawa ng mahina sina Han Sanchen at Ivory. Sabi ni Han Sanchen, sige, ngayong nalaman na ng mga tanga natin ang sitwasyon, wag na tayong magtagal dito, medyo nakakapagod pa din magkwento dito. Tumango si Ivory, umakyat muna tayo. Pagkasabi nito, nanguna si Ivory at naging isang sinag ng liwanag at direktang lumipad. Malapit na sumunod si Han Sanchen kay Xiao Tao, sa isang iglap lang ay bumalik na silang tatlo sa taas ng lagusan. Nang umayos na silang tatlo, agad na ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay at direktang naglagay ng harang sa lagusan. Nakaharang lang ang harang na ito sa koneksyon sa mga alagad sa labas ng kaunti sa lagusan. Sumimangot si Ivory,
Hindi niya masyadong maintindihan kung bakit nagkakaganito si Han Sanchen, hindi niya napigil ang magtanong ng kakaiba. Naghihintay ang mga alagad mo sa labas, hindi mo lang kami sinama para sumama sa kanila, bakit ka? Hindi ka ba naniniwala sa kanila? Umiling si Han Sanchen, hindi ibig sabihin na wala akong tiwala sa kanila, sabi nga na wala kang tiwala sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, pero wala kang tiwala sa mga taong pinapasukan mo, dahil mga tao ko na sila, natural na magtitiwala ako sa kanila. Kung gayon bakit mo ginagawa ito? Laking gulat ni Ivory. Ayon sa kanyang pag-unawa sa Han Sanchen, dapat ito ang sinabi ni Han Sanchen sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi siya dapat maglagay ng mga depensa laban sa mga alagad na iyon. Siyempre, hindi ito ang pangunahing pinapahalagahan niya. What she cares about is, what is the real meaning behind Han Sanqian's doing this? May gusto kasi akong kausapin kay Xiao Tao. Kasama ang Xiao Tao. At ako. Bigla namang kumunat ang noo ni Ivory at sobrang nag-alala. Para kay Ivory, ang mga pag-uusap nila ni Xiao ay talagang ibig sabihin ay gusto na nitong mabulok ng tuluyan sa tiyan. Ang mga bagay na iyon mismo ay hindi nakakaapekto sa anuman, ngunit ang pagsasalita ay maaaring magkaroon ng nakakapinsalang epekto sa relasyon sa pagitan ng Han Sanchen at Xiao Tao. Sa makatuwid, walang intensyon si Ivory na kausapin si Han Sanchen tungkol dito. Ngunit ngayong biglang ginawa ito ni Han Sanchen, kinailangan ni Ivory na mag-alala kung may natuklasan si Han Sanchen ng ilang mga pahiwatig. Kung mayroong anumang hinala sa relasyon sa pagitan ng Han Sanchen at Xiao Tao, ang resultang ito ay hindi talaga ang gustong makita ni Ivory. Si Xiao Tao na may mga multo sa puso ay biglang kinabahan nang marinig ang sinabi ni Han Sanchen. Siya ay may kaunting karanasan sa lipunan at napakasimpleng pag-iisip, napakahirap para sa kanya na may itago lalo na kapag ang taong ito ay Han Sanchen. Sa takot na masyadong kinakabahan si Xiao Tao at mapansin ni Han Sanchen ang mga pahiwatig, nagmamadaling hinatak ni Ivory ang damit ni Xiao Tao ng pribado, senyales na huwag kabahan at nandito na siya. Sa panghihikayat ni Ivory, medyo naging matatag ang pakiramdam ng Xiao Tao. 3,000. Ano ang gusto mong itanong sa Xiao Tao? Si Su Yingxiao ang gumanap bilang isang kapatid na babae at piniling magsalita para sa Xiao Tao. Kung gaano katalino at perceptive si Han Sanchen, sa katunayan, ang reaksyon ni Xiao Tao ay medyo lampas sa kanyang inaasahan, ngunit ito ay nasa loob ng isang tiyak na saklaw ng pag-unawa. Gayunpaman, ang pagkaunawa ni Han Sanchen ay talagang hindi katulad ng pinag-uusapan ni Ivory at Xiao Tao. Sa makatuwid, kahit na alam niya ang mga maliliit na galaw ng dalawang babae, hindi ito masyadong inisip ni Han Sanchen. Ang isa ay isang taong tinuturing niyang sariling kapatid, at ang isa ay ang kanyang tunay na pag-ibig, ang kanyang asawa, hindi masyadong makapag-isip si Han Sanchen. Gusto kong magtanong tungkol sa iyong pinsan na si Xiao Tao, tanong ni Han Sanchen. Pinsan ko. Natigilan si Xiao Tao. Medyo natigilan si Ivory. Hindi naman masasabing walang kinalaman ang tinanong ni Han Sanchen sa napag-usapan nila kanina, gayunpaman, ang sinabi ni Han Sanchen ay tila hindi ganap na tumama sa kaibuturan ng problemang ibinangon nilang dalawa, sa makatuwid, sa isang tiyak na lawak, ang matalinong Ivory ay nagsimulang madama na ang pinag-uusapan ni Han Sanchen ay hindi katulad ng kanilang pinag-uusapan. Oo, naalala mo ba yung pinsan mo, ako, at ikaw, saglit tayong tatlo? Tanong ni Han Sanchen. Xiao Tao nodded, syempre naalala ko. Hindi ako masyadong gusto ng pinsan mo, tinuturing pa nga niya ako as a love rival, lagi siyang nag-iingat sa akin, sabi ni Han Sanchen. Patuloy na tumanggo si Xiao Tao, ito talaga ang katotohanan. Minsan, dahil nagseselos siya, gusto niyang makipag-compete sa akin para sa iyo, at nakipag-conflict pa sa akin. Inawi ko siya, tapos dumating ka at hindi ako naiintindihan, na lumikha ng gap sa pagitan natin, sa wakas, umalis ka na kasama siya, sabi ni Han Sanchen. Speaking of this, agad na napayuko si Xiao Tao sa hiya, na konsensya at maraming pagsisisi sa kanyang puso. Marahil, kung hindi niya napagkamalan si Kuya Sanchen noong panahong iyon, makakasama niya si Kuya Sanchen sa malayo, at maranasan ang maraming karanasan kasama si Kuya Sanchen. Imbes na ganito ngayon, siguro, mas dadaan pa sa mga pagsubok sa hangin at ulan ang relasyon namin ni Kuya Sanchen at mas magiging matatag. Pero,
Naging puno ng pagsisisi ang lahat sa init ng utak ko nung mga oras na yon. Sa tuwing naiisip niya ito, sobrang lungkot niya kaya hindi siya makatulog. Siguro for her, this might be a lifelong pain point at ayaw niyang banggitin. Tahimik na lumuha si Xiao Tao. Nang makita ito ni Ivory, mabilis niyang pinandilatan si Han Sanchen, pagkatapos ay marahan niyang niyakap si Xiao Tao. Sanchen, anong ginagawa mo? Pinaiyak mo si Xiao Tao. Xiao Tao, you misunderstood me. I really never blamed you. I brought it up again today because I want to confirm one thing, that is, nung nakipag-conflict ako sa pinsan mo, parang naalala ko, machine technique ang ginamit niya sa akin. Teknikong mekanismo, bahagyang kumunot ang noo ni Ivory. Oo, ang salungatan sa pinsan na si Xiao Tao noong araw na iyon ay talagang isang maliit na bagay para sa Han Sanchen, at masasabing hindi pinansin sa isang tiyak na lawak. Pero ang dahilan kung bakit naalala ko ito ay dahil sa specialness ng spell na ginamit ng pinsan ko. Malinaw na naalala ni Han Sanchen na dahil ang pamamaraan na ginamit ng kanyang pinsan ay isang mekanismo na mahirap makita sa mga ordinaryong tao, siya ay labis na humanga. Si Han Sanchen ay naglalakbay sa buong mundo ng bafang sa loob ng maraming taon, at hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang ganitong uri ng pamamaraan. Maipaliwanag din ito mula sa gilid kung gaano hindi sikat ang mga kasanayan sa makina ng taong ito. Ang aking pinsan ay hindi kailanman gumamit ng anumang pamamaraan sa harap ko. Kaya, Kuya Sanchen, hindi ko talaga alam ang tungkol sa aspetong ito. Umiling si Xiao Tao. Tumanggo si Han Sanchen, wala dito ang mahalagang problema. Ang problema ay gumagamit din ng mga mekanismo ang mga may-ari ng mga sikat na tindahan ngayon. Nang marinig ito ni Ivory, sumimangot siya. Sanchen, hinala mo ba na ang kasalukuyang may-ari ng sikat na tindahan ay pinsan ni Xiao Tao? Ang hula na ito ay matapang at walang katotohanan, ngunit hindi nito maiiwasan ang posibilidad. Nang marinig ni Xiao Tao ang hula na ito, ang una niyang reaksyon ay nabigla siya. Hindi maiwasang manginig ng bahagya ang buo niyang katawan at napaatras siya ng ilang hakbang. Para sa Xiao Tao, matapos masira ang baryo at mamatay lahat ng kamag-anak niya, ang pinsan niya lang ang kamag-anak niya sa mundo, kaya espesyal ang nararamdaman niya para sa pinsan niya. Sa puso ni Xiao Tao, ang kanyang pinsan ay isa sa kanyang pinakamainit na tahanan. Ngunit ngayon, nang mabalitaan niya na ang kanyang pinsan ay may kinalaman sa may-ari ng sikat na tindahang iyon, o kahit na ang parehong tao, paanong ang panloob na mundo ni Xiao ay hindi mabiga at nakakasindak. Bagamat hindi siya nagdusa ng labis na karaingan matapos na itali ng sikat na tindahan, ito mismo ang dahilan kung bakit siya naniniwala na ang sinabi ni Han Sanchen ay talagang posible. Mula sa isang teoretikal na pananaw, paano maaaring tretuhin ng mabuti ang isang bilanggo? Dapat sinubukan ng kabilang partido ang lahat ng paraan para pahirapan siya. Kung mas walang mahihiling sa kanya, mas magiging mabangis ang mga pamamaraan. Gayunpaman, ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran, dahil lamang sa ang sikat na tindahan ay hindi maaaring humingi ng kahit ano mula sa kanya, ang higit pa ito sa dulo, mas tama ito, humihina na ang kanyang mga interogasyon. Kaya in the end, pinananatili na lang nila siya sa house arrest at walang ginawa. Kung ang kabilang partido ay kanyang pinsan, kung gayon ang lahat ng ito ay tila may katuturan. Oo, napakahinala ko. Tumanggo si Han Sanchen para kumpirmahin. Not to mention that Xiao Tao was very shocked, even Ivory was full of surprise at this time, kung ang may-ari ng sikat na tindahan ay pinsan ni Xiao Tao, kung gayon ang bagay na ito ay parang hindi ka panipaniwala, tama ba? Siyempre, nakakapanindig balahibo. Ito ay nagpapakita na ang mga sikat na tindahan ay isang laro mula simula hanggang wakas. Isang napakalaking laro. To be precise, not only is the famous store a bureau, it was even a bureau when Xiao Tao and I first met her cousin. Pagkarinig nito, muling nawalan ng ulirat si Xiao Tao. Sa kabutihang palad, si Ivory ay may mabibilis na mata at mabibilis na kamay at mabilis na nakasuporta sa Xiao Tao. Then ayon sa ibig sabihin ni Kuya Sanchen, ibig sabihin, nung unang nakipag-ugnayan sa amin ang pinsan ko, talagang ginagawa niya ito para lang ngayong araw. Gulat na sabi ni Xiao Tao. Napakahirap para sa kanya na isipin na ito ay maaaring gawin ng kanyang sariling mga kamag-anak. Actually, sa simula pa lang,
Nagdududa na ako sa tinatawag mong pinsan, tumingin si Han Sanchen kay Xiao Tao at sinabing. Masyadong biglaan ang hitsura nitong pinsan. Si Xiao Tao ay naninirahan sa sekta sa loob ng maraming taon, kaya bakit hindi siya dinalaw ng mga kamag-anak ni Xiao noong mga oras na iyon? Ito ay nangyari pagkatapos nilang dalawa na umalis sa sekta. Sa malawak na dagat ng mga tao, madaling makahanap ng isang tao, ngunit napakahirap. Nagkataon, napakaraming mga paghihirap, ngunit ang mga ito ay konektado ng hindi maipaliwanag, gayunpaman, sa simula, lagi akong naaawa sa karanasan ni Xiao Tao sa buhay, matapos malaman na ang kanyang mga kamag-anak ay nabubuhay pa sa mundong ito at nakilala siya, isang bagay ang nanag sa kanyang katwiran. Ngayon na pinag-iisipan kong mabuti, talagang nararamdaman ko na may malalaking problema at pagdududa sa lahat ng dako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!